Magandang araw sa inyo mga banateros at eto na nga pag-usapan po natin itong bagong katarantaduhan na naman ng ating mga mambubutas. Bakit ba kasi mambubutas, Banat Bay? Kasi binubutasan nila ang alkansya o ang budget ng ating bayan at hindi ko alam kung sino sumasalok diyan. Kasi meron na naman po silang kalokohang ginawa mga kababayan. Hindi ko talaga maintindihan. Hay nako. Alam nyo, pasensya na ho tayo mga kababayan kung medyo makakapagmura lang tayo ng konti ngayon. Meron po kasi akong isang analogy na medyo hindi maganda. Medyo hindi magandang pakinggan. Pero ito'y perpekto. Ika nga. Ito'y perpekto pagdating ho sa kung anong ginagawa ng ating mga mambabatas, congressman at mga senador. Ano po yun? Alam po ninyo kung ano ginagawa sa ating budget. Sila po ay ginagangbang nila. Pagpasensya nyo na ho yung salitang bangbang na yan Bakit kanyo? Kasi yung bangbang na yan, ganun kasi literal ang ginagawa nila sa budget. Pinagtutulong-tulungan po nila na ginagahasa ho. Hindi ho, wala hong biro. Bakit kanyo? Nagkukuntsabahan po sila. Kunwari, sila'y kakampi ng taong bayan pero nagkukuntsabahan po sila para gahasain ang pera at budget ng taong bayan. Yun ang literal na nangyayari. Kaya nga ito sabi ko sa sarili ko, mga kababayan, kung tayo hindi pa rin nagsasalita tungkol ho dito sa nangyayari sa bayan natin, alam po, ang tindi ho ng kasalanan natin. Ang tindi ho ng kasalanan natin sa ating bayan. Bakit kanyo? Nasubukan nyo ho bang may madaanan na ginagahasa o di kaya ginagangbang? Pag wala kayong ginawa, parang parte na rin kayo doon sa gumagawa nun. Naintindihan nyo? Again, pangit ho pakinggan. Pero it's the perfect way to say it. Perfect analogy, ika nga. Ibig sabihin, may nakikita ka ng krimen. Pinagtutulong-tulungan yung isang tao. Ikaw, dumaan ka lang. Hindi ka nagsumbong sa pulis, hindi ka nagsumbong sa barangay, o sumigaw man lang ng tulong. Ang ginawa mo, nakita mo, winawalang yana, okay ka pa rin. Ganon ang mga Pilipinong hindi nagsasalita tungkol ho dito sa issue ng budget ng ating bayan. Literal, winawalang niya. Literal, as in, kagaguhan. Paano ko masasabi? Eto ho, panoorin ninyo ipapaliwanag ko sa inyo ng maigi kung papaano po naaayos ang budget ng ating bayan at papaano po nila winawalang yaho ito. Okay? Panoorin po natin. Ito po para sa kaalaman natin. Pirma na lang ng Pangulo ang kulang sa mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget matapos itong aprubahan sa Bicameral Conference Committee. Kabilang na dyan ang kontrobersyal na pondo para sa AKAP ng DSWD na unang inalis sa bersyon ng Senado, pati na ang budget ng Office of the Vice President na hindi na nadagdagan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bago na aprubahan sa BICAM ang panukalang mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget, nagkaroon daw muna ng mahabang diskusyon sa pondo ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Inalis kasi ito sa bersyon ng Senado. Ngunit ibinalik ng BICAM kung saan pinag-iisa ang bersyon ng Senado at Kamara ng panukalang budget. Pero sa bersyon ng BICAM... Yan, ito po yung BICAM. Okay? Ipapaliwanag natin mga kababayan para ho sa ating kaalaman. Ang way para ho dinidiscuss ang budget ng Pilipinas o yung pondo para gamitin ho sa ating mga kababayan, Kamara o yung House of Representatives, yung mga mga congressmen natin, ito yung tinatawag na lower house. Although they are not literally lower kasi pantay po sila sa Senado. Lower house o yung House of Representatives. At ito naman po
ay yung Senate. Okay? So, lower house o tatawagin nating Kamara, ang tawag po dyan, Senado. Okay? Dito pag-uusapan yung una, yung magbabalangkas ng budget. Kaya meron silang mga budget deliberation na tinatawag, wherein pinatatawag po nila yung mga departamento. You have to justify the budget given by the President through DBM, yung Department of Budget and Management. Tapos, kailangan nilang i-justify yung paggagamitan nila. So, nagsisimula sa Presidente, ibibigay sa yung budget dito sa mga departamento, they have to justify yung budget nila. Didiscuss ng Kamara. So, ang sinasabi nga, naalala ninyo, sinasabi nga ni Vice President Sara Duterte, wag na nating i-discuss dyan kasi 2 lang tao di-decide niya, si Martin Romualdez at si Zaldico. Mamaya papaliwanag natin. Bakit ganon? Di-discuss. Pagka-discuss dito, ililipas sa Senado. Pag-uusapan ng mga senador. Bla 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 bla. Katulad ng ginawa nila nila Amy. Bla bla bla. Okay, after niyan, magsasama ang BICAM, ang Kamara at Senado at tatawaging BICAM. Yan po yung itsura niyan. Okay, BICAM po ang tawag sa ganyan. Panel ng senador, panel ng Kamara. Okay? So panel. Ano yung House version, ano yung Senate version, pag-usapan natin. Bla bla bla. Dalan sila. Lahat ng papogi ginagawa nila dyan. After nyan, dyan napapasok yung tinatawag na technical group. Okay? So sa technical group, yan yung ang nagdi-decide na lang Senate President at yung kanyang chairperson sa Committee of Finance, Speaker of the House, at saka si Zaldico, yung appropriation, yung budget ng House. Okay? Chairman ng appropriation, which is Zaldico. So, dalawa dito, yan na yung technical group. O kung sino man yung gusto nilang hingan ng tulong sa kanilang kasamaan. Pero, basically, pinaliit yan na BICAM, yung technical group. Para ho sa kaalaman natin, ganun ang sistema. Tuloy. BICAM, binabaan ang pondo sa 26 billion pesos mula sa inilaan ng Kamara na 39 billion. Pwede na rin itong magamit, hindi lang ng mga kongresista, kundi pati mga senador. So, from 39 billion, ginawan 26 billion. Parang okay naman pala, banat baya. Binaba nila yung AKAP. Okay, parang ganun, di ba? Kasi remember, AKAP, sabi nga ni VP Sara Duterte, is a legal way na para suhula ng mga Pilipino na iboto yung kanilang mga congressman. Kaya nga yung mga congressman, di ba, pupunta dyan sa inyo, mamimigay ng AKAP, mamibigay ng IX, kasi nga, bawal lang mamigay, alam mo yun, bago mag-eleksyon, kasi vote buying ang tawag dyan. Namimigay ka ng pera para iboto ka. So, paano mangyayaring legal yan? Kasi bawal yung vote buying Gagawin nila, kunwari, AKAP. In a form of government, which is yung AKAP o di kaya yung TUPAD o kaya yung IX. Usually, AKAP and IX talaga yung pinamimigay dyan. Yan, namimigay ng 3,000, 5,000, yan mga di ba? 5,000! Mga ganun yung mga congressman. Ganun sila tuso nga, ibig sabihin, para magawa nila ng paraan yung pandarambong nila at pang-vote buying nila, kunwari, in a form of pamimigay ng ayuda sa mga Pilipino, di ba? Mga tarantado, di ba? So from 39 ginawan 26 billion na lang daw. Okay? What's wrong with that? Kasi po, before, papakita lang po natin ito before po, ay tinanggal na po yan. Kasi nga alam naman yan ng lahat na ginagamit yan para lamang po sa vote buying. Pakingge. Tinanggal na ng Senado sa kanilang... Ito yung 2 weeks before na balita, 2 weeks o 3 weeks before na balita, yung dinidiscuss na sa Senado, yung budget. Di ba? Naalala nyo? From BICAM, from Kamara sa Senado.
Ito yung sa Senado na pinag-uusapan. Bago pa yung after na Senado, BICAM, tapos doon sa technical group. Ito ho ay sa Senado na pinag-uusapan na ho nila. Ano ginawa? Inalis yung ayuda. Yehey na sana, di ba? Oh, yehey. Oh. Bersyon ng 2025 budget ng DSWD ang pondo para sa AKAP program. Pero inalmahan yan ng leader ng Kamara na iginiit na maraming minimum wage So, earners. bakit leader ng Kamara ang umalma? Kasi nga nanggaling sa kanila yun eh. Yung idea na AKAP, IX, basta, tawagin na lang natin ayuda. Okay? Ayuda para sa kampanya. Nanggaling yung idea na yun sa Kamara. Nung dinala sa Senado, sabi ng mga Senado, hindi pwede yan. That's illegal. That's beyond. Ganyan. Ang dami nilang pautot. Dinan nyo ha. Sino kayo unang-unang malakas umutot dyan? Kasi ang dami nilang pautot na hindi tama yan. Bla 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 bla. Tingnan natin kung sinong unang umutot. Ang umaasa sa programa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. May namumuong girian sa pagitan ng Senado at Kamara kaugnay sa pondo para sa ayuda para sa kapos ang KITA program o AKAP. Kasunod ito ng anunsyo ni Senador Amy Marcos, sponsor ng budget ng DSWD, na inalis na ang AKAP sa Senate version ng Senado. Nakakalito po at sa Nakita nyo na kung sino unang umutot. Tuloy natin. totoo lang, ang version ng Senado, tinanggal ko na po yan. Are you saying that Tinanggal na daw niya yung ayuda. Ay, nako. Palakpakan na sana. There's no AKAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. I deleted it entirely. Nandidilat pa, ha? Di ba? Parang kapanipaniwala. How much did you delete, Mr. President, Madam Chair? Yes, 39 billion, which 39 billion yung AKAP na isinaksak ng mga congressman. Okay? 39 billion. So sabi ni Amy, hindi tama yan, tanggalin na yan. Mga ganun, bumubula na bibig at mata. was added in the House version. Kasi nga naman, dinagdag lang yun. So hindi yun, isipin nyo ha, saan ba nagsisimula ang budget, pag-aalat ng budget? From the President through DBM. Kasi yun yung Department of Budget and Management. So, sinabi, ito budget na nakaalat sa mga departamento. Alam mo ginawa ng Kamara? Dinagdagan ng 39 billion yung sa DSWD AKAP. Nung nakaabot na sa Senado, ano sinabi ng mga senador? Tanggalin yan. Wala yan. Hindi yan ang inano ng presidente. Hindi, mali yan. Tuloy natin. And 41 billion added for AX. 41 billion for AX. 39 billion sa AKAP. Di ba? Ang galing, palakpakan mga animal. So basically, meron silang pambigay na ayuda na umaabot ng 70 billion. Which is, alam naman po natin na hindi naman po yan para lamang sa ating mga kababayan. Alam naman natin na ginagamit yan para ng mga congressman para mabili ang boto ng kanilang mga mga constituent, 'di ba? Kung pupunta yung congressman, anong gagawin? Mamimigay ng ayuda. Sino? May kakamay-kamay pa, may mga cheque pa na pautot nila, kakamay-kamay, ganyan. 5,000 pesos, pamigay tayo 5,000 pesos. Di ba? May ganon. Yun nga yung tinatawag na legal way ng vote buying. Sabi nga ni BP Sara Duterte. So magkano pondo? Umabot ng 70 billion. Pero tinanggal daw ni Senator Amy. Naniwala naman kayo. Pwede raw pag-isahin na lang ang AKAP at ang mas naunang AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation. While we recognize the necessity of immediate relief by direct financial assistance, it's imperative